Pinagkukulan ako ng mga subscriber, guys. Yan. Shout out sa inyong lahat. Ang kagandahan nun, it's very fortunate na tinawagan ko si Mark Wallace. Pumayag pa. Pumayag naman. Nakagandahan. Kaya kung ganito, matungal ang biyahe dito, it's keep continue persist yung sinasabing ganito katumal, panahon na rin para maghanap-hanap tayo ng lilipatang kumpanya. Yan. Kasi siyempre hindi naman po pwede yung lahat na lang paluwal tayo, di ba? Lahat na lang gastos, wala nang papasok sa atin. Paano naman yung pamilya natin? Alright guys, once again it's Lakay Trucker here. Good morning. Ayan no. At nandito tayo ngayon sa Wisconsin. Dito tayo nag-deliver kahapon. Ayan. Dito na rin ako natulog sa side na to ng karsada. Tapos pupunta na tayo sa pipikapan natin. Papasalamat ako dun sa mga sa mga subscriber at followers na nagko-comment, yung mga nagbibigay ng kunting pampalakas ng kalooban sa atin, especially doon sa nagbibigay ng inspiration, motivation, no? Alam niyo naman sa panahon ngayon, hindi ko alam kung ang ibang company diyan maganda ang kitaan. Sana ganon din sa amin. But anyway guys, ang mga ibang mga nagsasabi sa akin, nagko-comment doon, shout out sa inyo. Pinapalipat ako ng company. Napalipat nila ako ng company. At ang sabi nila, pumunta na daw ako sa Q-Line. Pinagkukulan ako ng mga subscriber, guys. Yan. Shout out sa inyong lahat kasi siguro napapanood nila sa ibang nagbablog. Yun. Ang kagandahan nun, it's very fortunate na tinawagan ko si Mark Wallace. Pumayag pa. Pumayag naman. Nakagandahan. Kaya kung ganito, matungal ang biyahe dito, it's keep continue persist yung sinasabing ganito katumal, panahon na rin para maghanap-hanap tayo ng lilipatang kumpanya. Yan. Kasi siyempre hindi naman po pwede yung lahat na lang paluwal tayo, di ba? Lahat na lang gastos, wala nang papasok sa atin. Paano naman yung pamilya natin? Umaga, nandun na, owner operator tayo. Sarili natin ng truck, binabayaran natin. Pag natapos ang pagbabayad ng truck, siyempre darating yung panahon magiging sa'yo yung truck. Pero siyempre matagal na panahon yun. Let's say 5 years. Ako 2 years na lang, 2 taon. Kung ang nakikita ko na lang ngayon o ang kita ng truck ko na lang ngayon sakto lang sa pambayad ng truck, paano na lang ang pamilya rin naman natin, di ba? Paano na lang din naman yung bills natin? Kailangan din naman natin mabuhay. Paano ang pambili natin ng pagkain? Hindi naman tayo mayaman Umaga, naghahanap buhay lang din naman tayo. Nag-owner operator tayo para sa ganun kahit paano ma-maximize yung income sa trucking. Pero kung ganito namang sitwasyon na halos wala na, puro palabas na at wala nang natitira para sa pamilya, ang mangyayari niyan, magugutom na tayo, diba? So anin mo naman ngayon ang truck mo
kung wala ka namang kakainin, di ba? Parang ganun. Well, kaya sa totoo lang, maraming ano guys, maraming nagsosoli ng truck. Marami akong kakilala, maraming nagsosoli ng truck nila. Dahil nga sa ganitong sitwasyon ng trucking. Pero ano naman sa totoo lang, isa rin yung isa rin yung pasalamat ko, no? Bakit kamo? Noong kinuha ko itong truck kong ito, bago mag-COVID yun, so kumuha ko ng truck which is yung regular price monthly nito is $4,000. Kaswerte ko pa nun kasi zero down payment talaga ako nun. Ang truck kong ito brand new, 0 kilometer nung kinuha ko siya. At ang monthly payment ko nun is $4,000. After 3 months, nagka-COVID. Nung pagkatapos ng COVID, lahat nag-jump. Bayad ng bahay, mortgage, mga interest rate. Kapag kukuha ka ng sasakyan, ang taas ng interest rate ngayon. Ganun din ang truck, ang taas ng interest. Ewan ko lang kung yung mga nagpapautang ng truck ngayon, kung mayroon pang zero down payment. At pagkatapos nun, alam nyo kung magkano ang bayad ng truck ngayon? Ang bayad ng truck ngayon is 5,600. Meron akong nakausap na ganun ang binabayaran niya monthly, 5,600. Compare sa akin na $4,000 monthly. Mantakin mo guys, magkano yan? 5,600 minus 4,000, di ba? Meron lamang siyang 1,600. Kung ganito katumal yung biyahe, katulad nandito ko ngayon sa kung saan ng company ko ngayon, ganito lagi. Wala na, mga 5 buwan pa lang wala na. Hindi ka na makakasurvive. Kaya ang daming guys nagsosoli ng truck. I don't wanna mention it, pero siyempre truck driver, owner operator tayo dito sa Canada at nagbablog tayo. Maraming mga kaibigan tayo dyan na nagsisimula, tumatawag din sa akin at nagtatanong kung paano ang sistema ng owner operator. Siyempre kung ano yung pinagdaanan ko bilang ako, yun lang din naman ang isi-share ko. Hindi ako po pwedeng mag-share ng isang bagay na hindi ko naman pinagdaanan. Katulad nito, minsan sabi ko maganda ang kitaan, minsan pangit. Kaya kapag ka maganda ang kita mo ngayong buwan na to, huwag ka pala gastos. Kasi sa susunod na buwan, baka mamaya wala ka ng walang kita, walang income. So ang mangyayari niyan, gutom kayo. So kalahin mo yan, 4,000 ang bayad ko, sa kanya 5,600. So lamang siya ng 1,600. Paano kung naglinis lang kaming parehas ng 5,600? Yung 5,600 sa truck lang yun, pangkain ng pamilya niya, pambayad ng bahay niya, bayad ng kuryente, tubig niya, pampaligo niya, di ba? Panglaban ng damit niya sa bahay, groceries. Ako, 5,600 parehas kami, 5,600, 5,600 yung kinita namin parehas. Yung 4 mil sa truck, may 1,600 pa para sa sarili ko, sa pamilya ko, kahit papano mapagkakasya, makakasurvive. Yun yung point doon. Kaya ang dami guys, ang daming nagsosoli ng truck ngayon, sa totoo lang. Minsan dumarating din sa akin yung ganun guys, yung napanghihinaan ako ng kalooban. Panghihinaan ako ng kalooban talaga. Pasalamat na lang ako, nandyan yung asawa ko, si Mrs. na nagsasabi sa akin, kaya mo lang yan, makakaraos ka rin, tuloy-tuloy mo lang yan, malapit ka na rin, kumbaga sa malapit-lapit na rin pagtitis yan, 2 taon na lang. Gasino ba naman yung 2 taon na yan kung compare sa na pagdaanan na mong 3 taon na. Kumbaga tapos ka na ng 3 taon, 2 taon na lang kasi 5 taon ng bayad ng truck. Konting piece na lang. Magtipid-tipid na lang muna tayo sa bahay. Ganun. Bibili na lang muna tayo ng talagang kailangan natin. Pero ang inaano ko sa asawa ko, ang isa sa sinasabi ko sa kanya, kung when it comes to pagkain ng pamilya natin, huwag kang magtitipid, lalo na sa mga bata. Huwag natin tipirin kung ano ang para sa mga anak natin at mga bata. Huwag natin titipirin ang mga anak natin para hindi sila lalong, siyempre
Kung titipirin mo, mamaya magkasakit pa, di ba? O kahit ikaw tipirin mo yung sarili mo, magkasakit ka pa. O di, ang nangyari sa'yo, na hospital ka, hindi, gumastos ka sa hospital, ang truck walang kita kasi hindi nga nakabiyahe, at ganoon din, wala kahit papanong allowance para sa family. Kaya yung pagkain talaga ang number one. Yun, para sa ganon, we need to keep going kasi kailangan natin pagkain. Oh guys, sa totoo lang, napakadami no dito sa Canada ang down. Owner operator, masarap pakinggan, pero yung responsible niya kasi laki. Katulad yan, sa mga nakasunod na, hindi ko naman sinasabi sa inyo na lahat ng galawan ko, easy lang. Nag-vlog ako guys, kasi gusto kong ipakita sa inyo yung mga nangyayari. Itong pagbablog ko to, napaka-anis ang pag-vlog ko ito guys. Itong vlog ko, anis ako mag-vlog. Sa totoo lang, wala akong linilihim sa inyo. Minsan dumarating yung pagkakataon na ito, ang problema sa truck ko, ipapaayos ko, magkano ginastos ko, ano ang diferensya ng truck, ipinapakita ko sa hindi ko linilihim yan. Minsan nahuhuli ako ng pulis na titikitan na ka, which is yan kasama sa buhay ko bilang truck driver and owner operator. Gusto kong i-share sa inyo lahat yan, at para makapulutan nyo ng tips and idea, katulad ng mga pagiging truck, ganun pala sinasabi nila kay, nakikita ko kay Lakay, ganun pala ang owner operator sa Canada, no? Na mahirap pala ang magkaroon ng truck kasi maraming responsibilidad, no? Yan sila kay nahuli ng pulis, overspeeding siya. Ganun pala, ganyan pala. Kailangan pala ako hindi masyado mag-overspeed para hindi ako mahuli. 'Di ba yung mga bagay na pinapakitang ganun is maiisip mo talaga yon na kailangan mo talagang wag gawin o wag mong gayahin yung mga ginagawang hindi maganda na pinapakita ng isang nagbablog, which is ako i-share ko sa inyo yon para makakuha kayo ng tips and idea. Yan ang point doon. Hindi ko maaring kapag ka nagkaroon akong problema ililihim ko yan para hindi, para kasi bad di ba? Maganda yun, kahihiyan ko kahihiyan ko kasi nga nahuli ako. Kaya hindi ko ipapakita yan sa tao. Di ba? Yun ang hindi maganda. Ang mas lalong pangit yung ang ipinapakita mo lang yung puro maganda, wala na bang pangit? Bakit? Lahat ba ng buhay ng isang tao, ang buhay ba ng isang tao, lahat ng galawan puro perfect, yung puro maganda? Hindi. Lahat tayo nagkakaroon ng problema, lahat tayo nagkakaaberya. Sinundan nyo ang Lakay Trucker kasi mayroon kayo nakikita sa kanya. Well, yung mga iba, maraming salamat kung positive vibes. Yung mga iba, kung negative vibe, wala tayong magagawa. Yan. Basta ako, nag-vlog ako, ipinapakita ko sa inyo ang sitwasyon dito sa Canada bilang owner operator. Hindi ako magsasalita, I am not talking about other countries like US, sa Philippines, kasi hindi ko naman na-experience maging owner operator sa Pilipinas. Hindi naman ko naman na-experience maging owner operator sa US kasi hindi naman ako talaga taga US. Kaya kung ano man yung andito talaga ako, kung ano man meron ako ngayon dito sa Canada, kung saan ako nakatira, yun lang ipapakita ko, yun lang ang sasabihin ko. Hindi ako po pwedeng kumuha ng idea ng ibang tao dyan, ikwento sa akin at yun ang gagamitin ko. Hindi ganoon ang style ko guys. Kaya yun ang isang point na gusto kong sabihin sa inyo. Pero thank you pa rin guys sa mga nakasuporta at nagsusubaybay sa mga video vlog nila kay, at yung mga nagsasabing lumipat na ako o lipat na ako sa Q-Line kasi maganda daw ang biyahe sa Q-Line. Yun, base sa nakikita nila sa ibang vlogger. Ayoko magbanggit ng ibang vlog kasi baka mamaya magkaroon ng conflict. Pero yung mga ibang vlogger na mga yan, kakilala natin yan at mga kaibigan natin yan. Ayan. But ang kagandahan nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo, si Mark Wallace, tinawagan ko nung nakarang araw, pumayag siya. Yun. Malalaman na lang kung talagang makalipat ako sa isang company, so ibang company, baka baguhin nila yung kontrata. Kasi ito pa ang sasabihin ko, yung isang nakausap ko guys hindi ako magbabanggit ng pangalan. Yung isang nakausap ko, no?
Yung isang nakausap ko, ang sabi niya sa akin, kumuha siya ng truck doon sa isang company. 2 months pa lang niya doon, parang wala naman siyang walang kinikita, nagne-negative siya, wala nang halos para sa sarili niya kasi napupunta sa truck at payment ng truck kasi nga 5-6 ang bayad. Sabi niya sa akin, hindi ako magtatagal dito sa company na to, sabi niya. Kinuntak ko yung magpapautang, si Mark Wallace. Sabi niya sa akin, ang sabi ni Mark Wallace sa kanya, kung lilipat ka, kasi gusto nga niyang lumipat, lilipat ako sa ibang company kasi may magandang offer doon, which is pwede ka rin namang lumipat kasi anytime pwede ka lumipat dito sa Canada eh. Ngayon, ang sabi ng Powerless, which is yun si Mark Wallace, kung sakali mang lilipat ka ng company, sabi sa kanya, babaguhin daw yung kontrata. Yung 5-6 na binabayaran niya monthly, madadagdagan pa ng another $400. So, magiging 6,000 monthly pag lumipat siya sa ibang company. Sabi ko sa isip ko na yun, bakit ganon? Sabi ko ganon. Oo nga, sabi nga niya sa akin, itong Powerless na to, hindi ko maintindihan ba't ganon. Pasimple naman silang, sabi sa akin pasimple silang nagda-down ng mga owner operator. Akala nila siguro sobrang laki na kinikita ng mga small company na katulad natin na owner operator, halos wala nang matira sa atin. Sabi sa akin, sabi ko sa isip ko, bakit ganon? Bakit ganon yung kontrata na binibigay sa'yo? Sabi ko ngayon sa isip ko, lilipat ka, mag-additional ka ng 400 on the top of 5,600 na binabayad mo. Saan pupunta yung 400? Ibabawas ba yun sa mismong capital o mismong magkano yung truck mo? Kung ang capital value ng truck mo let's say sabihin natin na 300,000, baka yung extra 400,000 nun monthly na babayaran mo within 60 months, baka hindi yun pasok sa 300, kundi magsosobra pa, magiging 400 times 60 times 24,000 yata yun. Magiging 324,000 ang kalalabasan ng bayad mo sa truck mo niyan. Sabi ko gano'n sa kanya. Ayun ang sinasabi daw. Sabi ko, sabi ko naman, kapag tuloy-tuloy talaga ito, aalamin ko yung kontrata, kung sakali man, dilipat talaga tayo. Wala nang buhay But anyway guys, ayan, since nakapag-start na rin ako ng day, magpe-pre trip na ako, check na natin lahat, babayin na natin itong truck, tapos punta na tayo sa pipikapan natin. At ang oras dito ngayon is tama ba itong alas 10 ng umaga, madalawang oras na biyahe, alas 11 andun na ako. At ang oras ng pick up natin is alas 3. Ayun, pagka makapag-drive pa tayo ng konti sa hapon bago tayo mag-shutdown. But anyway, tara, baba tayo, checkin natin ang truck. Alright, check. Pre-trip. Okay, tigas. Tire check. Papagas tayo ng magpapadiesel tayo. Kalahati na lang pala ito. Tapos akyatin natin dito sa guys, malambot sa loob, kung kailangan natin paugasan itong trailer natin ito. Okay. Pula dito yung
Check natin dito sa loob guys kung kailangan nating magpa trailer washout. Mukhang malinis naman, malinis. Wala nga akong makitang kadumi-dumi nito guys sa totoo lang. Malinis. Pero SOP yan guys, SOP nila. Kapag mag-ano na lang, papalinisan na lang natin. Pahugasan na lang kung may madaanan tayong pagpapahugasan. Ay nako. Padlock ko lang. Kahit walang laman, kailangan nakalock din yan. Continuous tayo sa pag-inspection ng ating equipment. Hindi ko pala na-start yung yung truck, yung ilaw hindi ko ma-check. Gulong muna. Yan. Okay. Patalahib dito. Patalahiban. Napakiramdaman ko nga tong gulong ng drive ko Baka mami nagtutuklapan na naman kasi nga nung nakaraan natuklap yung thread tip niya Lugi pagka gano. Dagdag tayo ng coolant. Ito mga to, kailangan importanteng lagi natin chine-check itong langis ng truck tuwing umaga. Kaya tip dun guys, huwag nyo munang paandarin yung yung truck. Yung katulad nito, matagal siyang hindi umandar, tsaka mo siya i-check. Kasi kapag umandar na to tapos i-check mo siya, wala mangyayari dyan guys, ay saktong sakto pa, hindi mo makukuha yung tamang level. Sakto pa yung coolant natin doon. Yes! Kunin ko yung tariripalan na rin natin. Okay, ripalan natin ito. Refill. Isa ring tips ko sa inyo guys kapag mainit itong coolant, ito, kapag tumakbo kayo, huwag nyong basta bubuksan itong lang coolant. Kasi baka mamaya biglang bumulwak yung yung coolant kasi mainit yan. Delo XL anti-freeze coolant, ito rekomendado ng Volvo, kuno. Okay. Yes! Okay na muna yan. So kalimutan natin ilagay yung huwag natin kalimutan to.
Alagaan lang para tumagal. Dito, silip-silipin na rin natin yung ano dyan. Anong meron dyan. Yes! Marami ng kalawang. Kinalawang ng makina. Okay, syempre, ang titignan natin dito guys sa ilalim. Dito tayo nakapark ng mga ilang oras, which is umabot ay 24 hours. Kung may maglilik man, makikita mo sa ilalim. So far, wala tayong nakikitang naglilik. Ibig sabihin, okay naman ang truck. Gulong. O, ito pa yung isa na problema. Sinasabi ng tropa, out of alignment yung gulong. O. Dito ang madalas mapudpod sa may right side. Kanang bahagi ng gulong guys, dyan ang madalas mapudpod sa kanang bahagi. Okay, balik natin. Dito ko nilalagay yung ibang mga abu-abubot ko So far, so good. Okay, tiklopin na natin lahat-lahat para makalarga na tayo. Start ko yung truck. Check natin ang ilaw na. Panghuling natin. Gagawin, ilaw na lang lahat. Yun. Tapos check na natin itong ilaw. May tama to. May tama. Ingat kayo lagi dyan. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog nila ka. At least nakikita nyo kung ano talaga yung mga bagay-bagay Baga sa pinapakita ko sa inyo yung mga buhay ng isang truck driver, owner operator dito sa Canada. Pag nagustuhan nyo yung video vlog natin, kindly share para sa ating lahat. Ingat kayo lagi dyan guys. Thank you for watching. Bye bye. Peace up. Lakay Pinoy Trucker.